Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod dito po sa ating programa. Okay, so bago lahat, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Movie Rada po. Okay, sa mga kababayan po natin, magandang araw po, lalong-lalo po sa mga kababayan natin sa abroad, maging sa ating mga kababayan na lagi pong sumusuporta at sumusubaybay po dito sa inyong lingkod. Salamat po sa inyong lahat. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging pahayag po ni Atty. Claire Castro patungkol po sa naging o tungkol po sa gustong ipatupad po ni Senador Robin Padilla, na kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, ito'y kaugnay po ng sinasabi po ni Senador Robin Padilla tungkol sa mandatory drug testing, no? So para maintindihan po natin, basahin muna po natin ito pong nakasulat po dito sa ulat ng Abante News. So ayon po dito, pinayuhan ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na aralin muna ni Senador Robin Padilla ang legalidad ng nais niyang panukalang batas na gagawing mandatory ang drug test sa lahat ng elected at appointed officials ng pamahalaan. So ito po ang naging pahayag ni Atty. Claire Castro. Pakinggan po ninyo. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at privacy kung lahat po saad ni Castro sa press briefing nitong Miyerkules, August 20, 2025 taong kasalukuyan, baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo si Senador Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas, dagdag pa ng nasabing kalihim. So okay, so nais po sa usapin pong ito, nais po kasi ni Senador Robin Padilla na gawing mandatory ang drug testing para po sa lahat ng elected at appointed officials ng pamahalaan. Ngunit, sa kabila po nito mga kababayan, ay pinayuhan po siya ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na pag-aralan muna ang legalidad nito. Dahil ayon pa po kay Atty. Claire Castro, dahil maaaring labag ito sa konstitusyon at privacy ng mga individual. Dagdag pa po ni Castro, mga kababayan, baka magsayang lang ng oras at pera si Padilla kung ito'y itutuloy o itutuloy niya ang panukalang batas na ito, no? So kasabay po nito mga kababayan, alam niyo naman, nagsimula po yan, simula nung usapin patungkol po dun sa marijuana sa isa sa mga staff po ni Robin Padilla, no? So ito po, gusto ko lang pong bigyan ng malalim na usapin ito pong panukala ni Senador Robin Padilla. So may tanong lang po, alam ko tanong dito ng mga kababayan natin, tama ba ang ginawang pagpayong ni Yusek Castro dito po kay Senador Robin Padilla? So kung ako po ang pasasagutin ninyo dito mga kababayan, sa aking palagay po, base po sa kung batas po ang pag-uusapan natin, legalidad, tama po ang ginawa ni Undersecretary Castro bilang isang opisyal ng pamahalaan. Tungkulin niyang ipaalala sa mga mambabatas ang mga legal na limitasyon po at mga posibleng problema sa kanilang mga panukalang batas. Mas makakabuti na pag-aralan muna ng mabuti ang isang panukala bago po ito isulong upang hindi po masayang ang oras, pera at effort po ng lahat. So yun po yung aking sagot dito. So kung kukunin nyo naman po yung aking palagay dito, maaring may magandang intensyon naman po si Senador Robin Padilla sa kanya pong panukalang batas.
gusto niyang tiyakin, para sa akin siguro gusto lang niyang tiyakin na ang mga opisyal po ng pamahalaan ay malinis at walang bisyo. Ngunit, ito nga po, inibigyan po natin ng ngunit, datapwat, pero kailangan din niyang isaalang-alang po ang mga karapatan ng mga individual at ang mga legal na batayan ng kanyang panukala. So, kaya nga po kung ako po ang kukuhanan ninyo ng reaksyon po dito, nakakalungkot na may mga ganitong issue na lumalabas po sa Senado. Katulad po kasi nung nangyari sa kanyang sekretary, nagsimula yan dun 'di ba? Kaya yun ito tingin ko may halong hamon to Sige, para kala nyo kayo lang, kala nyo si lang yung ganito. Sa nakikita ko yan ang so kaya nga para sa akin, kung ako po ang kukuhanan nyo kung gusto nyo malaman ang aking reaction dito, ang mahalaga po dito, dapat maging responsable po ang lahat maging responsable ang lahat ng mga opisyal ng pamahalaan sa kanilang mga aksyon at pananalita, di ba? Yun lang po yung aking dito. So, ang opinion ko naman po dito, mga kababayan, base po dito sa pinag-uusapan natin, ang drug testing ay isang sensitibong issue po. Kailangan po ito ng pag-aaral ng mabuti upang hindi malabag ang mga karapatan ng mga individual. Dapat ding tiyakin na ang proseso ay patas at walang walang pinapanigan o kinikilingan, mga kababayan. So, para sa akin, ito pong issue ng mandatory drug testing para sa mga opisyal ng pamahalaan ay isang komplikadong usapin na nangangailangan po ng masusing pag-aaral at konsultasyon po sa mga eksperto tungkol dito. Mahalaga din na balansehin po ni Senador Robin Padilla ang interes dapat din po na balansehin ang interes po ng publiko at ang mga karapatan ng mga individual. Hindi lang yung kung ano yung gusto mo dahil senador ka, yun ang masusunod. So, kung sa bagay, meron naman mga batas si Senador Robin Padilla na sinang-ayunan naman. Hindi naman lahat ng kanyang panungkala hindi sinang-ayunan. Sabi nga, hindi naman yung katulad lang ng ang didesisyonan mo nasa isang daang tao lang, 10 tao lang, okay na yun. Magkamali ka man, konti lang kayo. Ito, marami pong dito Pero para sa akin, sa personal ko lang po tulad po na naging pahayag ko ng mga nakaraang araw, kung ako tatanong, maganda yun kaya lang, ang sinabi kasi dito ni Atty. Claire Castro, gastos. Pero kung ako tatanungin ninyo, kung gastos lang din ang pag-uusapan matagal na tayong naglulustay ng pera sa pamamagitan ng mga ghost projects na yan. Ba't pa tayo matatakot? Matagal na tayong naglulustay, hindi lang natin nahahalata na ang pera ng taong bayan ay napapakinabangan ng iilan lang. Bakit hindi natin ilagay yung pera natin sa panukala ni Robin Padilla? Di ba? Di ba? Pero ito po yung aking reaction lamang, o sariling opinion. Pero kung sa legalidad po tayo, tulad po ng sinasabi ko, tama po si Atty. Claire Castro. So muli po tuloy po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.